sapagkat kahit na umuulan, na ipanalo pa rin po natin ang araw na ito. Ang araw ng linggo ay ang araw po na binibigay po natin sa Diyos upang tayo pong lahat ay magpasalamat sa Kanyang kabutihan, magpasalamat sa ginagawa niya pong mga bagay na hindi po natin maunawaan, subalit ang Panginoon ay patuloy po na nandyan palagi. Lagi po siya tapat sa Kanya pong mga pangako sa atin na kailanman hindi niya po tayo iiwanan, kailanman hindi niya po tayo pababayaan. Alam po mga kapatid, nandana po ang lahat. Kapag tayo po ay nasa church, ang puso po natin para sa Diyos lang. Huwag po tayong magpatalo sa kaaway na inuudyugan tayo na instead na makinig ng salita ng Diyos, instead na tayo po ay sumayaw, ang hawak-hawak po natin yung cellphone natin, itabi na muna natin yan. Sapagkat ang Panginoon ay nananapit sa ating pong mga puso na handang magbigay ng ating pong pagsamba ng tunay na pasasalamat sa Diyos na Panginoon. Hallelujah! Pwede pong palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Pagkaman wala pa po yung mga iba. Dahil na ako sa ulan, pero alam mo po, ang Diyos ay nandiyan na patuloy na kumakalina sa bawat isa po sa atin. Ipagpasalamat po natin. Kanina sa prayer po sa Diyos, Lord, pwede po pa Panginoon na pakilala niyo muna yung ulan para sa lahat po kami na mga anak po ninyo na sasampa ay hindi po mauulanan. At talaga ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay nakikinig. Kaya pinupuri ko ang Diyos sapagkat ang araw na ito ay nandito tayo muli upang ibigay po natin yung best para sa ating Diyos na mahal. Purihin ang Panginoon. Tayo ay mananatili sa presensya ng Diyos, mananatili sa Kanyang mga pangako, na kailanman hindi niya po tayo iiwanan, hindi niya po tayo pababayaan. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin, na minsan nararamdaman natin na tayo ay hindi na nakakonect sa Diyos, pero sabi pa ng Panginoon, mananatili lamang tayo sa Kanya. Listen to Him and know that I am God sa atin. Ano man yung mga naranasan natin sa buhay, ano man yung mga bigat ng ating mong kalooban, diyan po na, tingin natin yan sa Panginoon at hayaan po natin ang Diyos ang siyang kumilos, ano man yung mga pagsubok, mga problema na yung pinagdaanan. Ibigay mo yan kay Lord. Alam ko, hindi yan mananatili sa iyo sapagkat hindi na mananatili yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pangako sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Yes, Jesus. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman. Ikaw ang pinaulang, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang
Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Jesus, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili Itinataas ka po namin, Panginoon. Niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Kami, Panginoon, ay mananatili sa iyong presensya. Mananatili, Panginoon, sa iyong mga pangako. At sa oras na ito, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na ikaw ang aming kasama. Ikaw, O Diyos, ang siyang dahilan ng aming pong lakas. Ikaw, O Diyos, ang dahilan ng aming buhay. Sa iyo lamang kami, Panginoon, umaasa. Sa iyo lamang kami, Panginoon, magtitiwala. Sa iyo lamang kami, Panginoon, kakapit. O hallelujah, pinupuri ko namin, pinapasalamatan ng Panginoon sa oras na ito. Na bagamat, Panginoon, sa dami-dami ng mga kinakaharap po namin, Lord, alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi ka po umiwan sa amin. Kailanman hindi ka po nagbabaya sa amin, Panginoon. Kaya nararapat lamang, O Diyos, na amin po itong ibaling po sa inyo, na mayroong pasasalamat, na mayroong pagsamba sa amin po mga puso. Salamat, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, na hinayaan niyo po muli kami, Panginoon, na maghatalo sa iyo kung gawang ito, Lord. Alam po namin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ikaw yung dahilan ng aming pagpunta. Ikaw yung dahilan, Panginoon. Dahil alam po namin na kahit na mayroon po kami mga dinaramdam, Panginoon, mayroon man kaming kahinaan, alam po namin, O Diyos, na sa iyo lang namin matatagpuan ang kalakasan
Maraming pong salamat po Diyos. Alam po namin na Ikaw po Panginoon ay patuloy na kumikilos sa aming pong kalagitnaan. Lord, sa aming pong mga kapatiran na nasa daan pa lamang Panginoon, patuloy niyo po silang pagkaingatan Lord sa kanilang pong pagpunta sa iyong pong bahay sambahan. Patuloy ka po namin pong itataas, patuloy ka namin pinupuri, inuluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming kong panalangin. Amen at amen. Hallelujah. Yan, purihin po ang Panginoon. Pwede po ang pagkakita natin ng Diyos ng pinakamalakas na papuring malakpak. Hallelujah. Yan, patuloy pa rin po kayo sa pagkasabi, ang dapat araw-araw mayroong kasiyahan, mayroong kadalakan sa ating pong mga puso. Kaya kung ikaw ay nagagalak sa oras na ito, sabayan niyo po kami na umindak, sumayaw, at magpuri sa ating tumahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Yan, handa ka na buga. Pwede bang bumalak kapag kamalang napakalakas para sa ating Diyos na buhay. Yan, hallelujah! Araw-araw, may kagalakan kahit na tayo nalulungkot, ang Diyos nagbibigay sa atin ng tunay na galak. Kapag tayo po'y namumroblema, ang Diyos ang patuloy na nabibigay ng solusyon sa bawat problema, sa bawat pagsubok ng ating pong kinakaharap. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Yan! Kaya ba? Tumayo tayo sa Diyos! Yan! Hallelujah! Araw-araw may kagalakan sa piling ng Panginoon. Araw-araw may kasiyahan.
pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Wala kang katulad, wala kang katulad, 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 kang katulad, wala kang katulad. Ano man maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, yes, Lord, ikaw at ikaw pa rin, Panginoon. Kahit na yung Panginoon ay ibang Panginoon siya magsubok sa aming buhay. Ikaw pa rin, Panginoon. Hindi ka namin ipagpapalit, Lord. Hindi ka po namin ipagpapalit sa mga layo ng mundong ito, Lord. Sa anumang kasiyahan ng mundong ibinibigay ito, Lord. Dahil tanging sa lamang kami, Panginoon. Tanging ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Lord God, patuloy po kami lumalapit po sa inyo. Patuloy po namin nilalapit, Lord, ang aming pong buhay, ang aming pong puso, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy niyo pong sagasagin ang kaloob-looban ng puso namin, Panginoon. Kung may mga nakikita ka po, Panginoon, na hindi ikaw karapat-dapat sila po, Panginoon. Lord, basagin niyo po ito, Panginoon. Nang mag-ialay po namin, Lord, yung bagong puso na tanging para sa lamang, Lord. Oh, Jesus. Patuloy niyo pong palaguin, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa iyo, Lord. Sa pusong basang, Lord, na handa, O Diyos, na magpasayang muli, magpag-agit muli po sa inyo, Panginoon. Hayaan po ninyong basang na puso nito. Kasi patuloy na magsusurako po sa inyo. Hayaan po ninyo, Lord, na katapuin ang bawat isang nananalig, Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, patuloy ka namin sinasamba, Panginoon, sa bawat anak ng aming mga buhay. Bagay mo po, Panginoon, ang mga nararamdaman po namin, Panginoon. Ano ba yung mga kabigatan na nasa aming po mga puso? Ano ba yung Panginoon, yung nakakanasan po
sa aking kailangan. Sa bawat loob at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Magkari ka. Salita mo'y panghahawakan. Hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Isa pa itataas. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Inanais ko ang iyong kalooban. Puso ko, suriin mo ang buhay ko. Inanais ko suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Inanais ko ang iyong kalooban. Puso ko, suriin mo ang buhay ko. Inanais ko ikaw. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko
itataas ang aking mga kamay sa Diyos na maabagin sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Lord, talas-talas mo po ang aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon, yung kabingatan na aming pong daladala. Nahihiyawan po kami, Panginoon, na itaas yung aming pong mga kamay. At maging po ninyo, Panginoon, yung aming pong maghingin ng kapatawaran. Pati niyo po, Panginoon, yung aming pong pagpapakumbaba po sa inyong harapan. Lord, hindi po namin kakayanin, O Diyos, na kami lamang po, Panginoon, ang kikilos sa sarili po namin kalakasan. Kundi ikaw, Panginoon, na aming pong kasama sa bawat nakain po namin, sa bawat pangarap po namin, Panginoon, sa bawat naisip po na ikaw, Panginoon, ang siyang aming po bibigyan, Panginoon, ng kaluwalhatian. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na kaya-kaya po gawin ang mga bagay na ninanais po, Panginoon, para po sa amin. Mas magandang, Panginoon, yung mga plano mo sa buhay po namin. Higit pa sa amin po mga plano, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, amin pong binuuksan yung aming pong mga puso. Lord, manahan ka po sa aming pong mga puso. Pamunahan mo, Panginoon, ang aming pong mga buhay. Take control, O God. Be the driver of our life, Panginoon. Hayaan po ninyo, Panginoon, na muli, ikaw, O Diyos, ang magmanekobra, Panginoon, ng aming pong buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maitaas, patuloy na mapapurihan sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpasag po pumuli ng aming pong matigas na puso, Panginoon. Ng aming pong, Panginoon, ulit inaalay, Panginoon, ang isang pusong datisay, isang pusong malambot, na patuloy na naniniwala na nananampalataya po sa inyo. Salamat, Lord God, sa iyo pong banal na presensya sa oras na ito, Panginoon. Let your holy presence, O God, fill this place, O God. At ganoon din, Panginoon, sa aming pong mga kapatiran, Panginoon, na hindi po nakadalo sa oras na ito. Patuloy mo po silang katagpuin, Panginoon. Iparanas, O God, yung aming pong naranasan sa oras na ito. Na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na kumikilos sa aming pong mga buhay. Muli, Panginoon, ikaw yung aming pong itinataas. Ikaw yung aming pong pinupuri, pinapasalamatan. Maraming pong salamat sa iyong presensya. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang maghari sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito ang aming pong panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Amen. Tunay nga po na napakabuti ni Lord sa bawat buhay po natin. Dahil nandito na lang po tayo upang tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Kaya sa linggong ito, sino po ang na-bless? Na-bless po ba ang bawat isa? Para malina. Na-bless po ba ang bawat isa? Yan. Kaya dahil na-bless po tayo. Bless po tayo. Kahit yung mga wala din po dito nasa online ay bless po tayo. Dahil unang-una po ay ginising po tayo ng Lord sa araw na ito. At iningatan po tayo sa buong linggo. Marami ng problema pero kasama pa rin natin ng Lord. Kaya ngayon po, tadako na po tayo sa pagbabalik ng pagpapala na yan na binibigay ni Lord sa bawat isa sa atin, sa mga kalakasan, mga trabaho po natin, kung ano man ang talent po natin, skills, negosyo man yan, kung ano man ang pinagkikitaan ng buhay natin
Dahil yan ay binigay ng Panginoon na dapat lang natin na magbalik sa Kanya upang ito'y magamit sa Kanyang mga gawain o Kanyang expansion ng Kanyang mga salita sa mga hindi pa nakakilala. At syempre, bayad po natin dito sa ating mga kailangan sa church. Kaya meron man o wala, tumayo ka dahil magdedeklara tayo ng pagpapala sa bawat isa. Pati po sa online po, sumabay po kayo sa aming panalangin. Yes, Lord, muli Panginoon, maraming salamat po sa umagang tunay nga na napakabuti po sa bawat buhay po namin, Ama. Maraming salamat, Ama, sa kalakasan, O God, sa protection sa pagpunta dito, O God, maging yung mga kasama po namin, mga kapatiran po namin na hindi nakapunta dahil sa sama ng Panginoon, O God, ay patuloy mo pa rin sila, O God, na pagpalain, O God. Muli Panginoon, dalangan po namin, O God, sa bawat isa, Lord, sa aming mga estudyante, O Lord, na mga nag-aaral, Lord, na kailangan po nila ng mga financial, Lord, sa kanilang school, Lord, sa mga bayarin, sa kanilang mga baon, Lord, ano man ang pangangailangan ni Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa kanilang magulang, Lord. Hindi ko man alam, Lord, kung anong pinagkukunan nila, ay ito'y pagyamanin mo, Lord, sa bawat isa sa kanila, Lord. Sa mga kapatiran po namin, O God, na may trabaho, Lord, ay ginawa po siya nga ng promotions, Lord, at bigyan mo din po sila ng mataas po na sahod, Lord, at sa mga promotion, Lord, sa mga may trabaho, O God, ialay mo po sila ng napagandang promotion sa iyong right time, O God. Sa mga may negosyo, Lord, na kapatiran po namin, Lord, ialay mo po yung customers, O God, sa bawat negosyo po ni naman ang kanilang negosyo, Lord, sa kanilang pinagkukunang yaman, O God. At sa mga naghahanap ng trabaho, Lord, ng kapatiran po namin, ay bigyan mo po sila ng magandang employer, Lord. Ialay mo po sa kanilang talent na hinanap. Maraming salamat, O God. Tunay nga na napakabuti mo sa bawat buhay namin. Dahil sa iyong salita, Lord, dahil kami po ay nagtitiwala rin. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, tinataas sa Panginoon Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Pwede na po tayo magbigay. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Praise the Lord. Pwede po ba yung mga nandyan sa gilid, dito na tayo sa harap? Sa may harap tayo. Tara, ayusin natin. Medyo makas. Okay. Amen. So umaga po ito, napakabuti natin Diyos. Amen? Hallelujah. Dahil sa umaga po ito, ano man po yung mga pinagdaraanan natin, may sakit ka man o wala, ang Diyos pa rin ay mabuti at hindi tayo papalya. Ano man yung mangyari sa atin, magpapatuloy tayo. Amen? Sa oras na ito, ang Diyos ay mabuti. Sabi mo sa katabi mo, sa likod mo, ang Diyos ay mabuti. Yan. Makinig po tayo. Ito po yung pinaka-the best time. Sabi nga, ito yung pinaka-mahalaga. Dahil kung sa linggo, ito yung nais ng Diyos na marinig po natin bilang mga anak niya, na sa bawat salita ng ating Panginoon, ito po dapat ay ating naiintindihan. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka, ha? Makinig ka sa salita ng Diyos. Mag-focus tayo sa umaga ito sa salita niya. Mas maganda kung mag-take notes po tayo. Mas maganda kung makisabay po kayo sa akin, sa salita niya. Upang sa ganon, mas makatch natin yung nais ng Panginoon para po sa atin. So, bago tayo mag-start, ano ba yung lagi nating
dinideclare ano yung vision po natin sa GIA. We are chosen and appointed to go, bear fruit that remains. Ano yung mission statement natin? Number 1, to establish strong community cell churches. Pangalawa, to train every member to become a disciple and cell leader. And pangatlo, to equip every member for mission involvement. Ito po yung nais ng Panginoon na malaman natin na tayo po hindi lang niya tinawag, kundi tayo po ay may ibinigay na task sa atin. And we are celebrating 51st anniversary ng Jesus is Alive Community. Praise the Lord. Salamat sa 5 dekada at 1 taon na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Na nag-i-exist ang GIA, nag-i-exist sa kabutihan ng Panginoon at sa grasya niya. Narito po tayo, tayo po ay kabilang sa 387, kung hindi ako nagkakamali, 387 ba ang ng church ng Jesus is Alive Community around the world. Sa global po yan. Kaya marami na pala, no? Pero tignan po natin, marami pa pong kaluluwa ang kailangan po natin i-win soul. Amen? Na tayo pong mga tinawag niya, hindi ka lang niya tinawag, binigyan ka pa niya ng iisang regalo, isang regalo para sa iyo. Kaya sa umaga po ito, ang topic po natin, it's all about. Basahin niya po natin, 1, 2, 3, go. Give. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Okay, our Father who give gift to us. Ang Diyos na nagbibigay ng mga regalo. At ang book po natin sa Matthew 25, pwede po ba tayong tumayo lahat? At basahin po natin. Babasahin ko po yung una, susunod po kayo po ulit, at ako. Sige po. Basahin po natin. Ako po una. Sabi niya po dito, verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Kumilos agad at ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at pinangalakad iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinalo ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Heto naman ang 5,000 salaping ginto at tinubo nito. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po, kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod.
Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinatanim at inaani ko ang hindi ko inihahasi. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kaya kahit paano'y may tinubo sana ito. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunti, nasa kanya ay kukunin pa. Salamat sa pagkabasa sa salita ng Diyos, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, sa oras po na ito, kami po'y lumalapit sa inyo. Ihanda niyo po ang bawat puso ng inyong mga anak. Na sa bawat salita mo na aming mapag-aaralan sa oras na ito po'y makuha po namin ang nais po ninyong sabihin sa amin. Holy Spirit, guide us, lead us, and teach us sa lahat ng katotohanan sa buhay po namin. May you remove, Father, all the blindfold of the enemy, all the earplugs of the enemy, that they will be able to hear and see your truth today. Maging sa mga nanonood, Panginoon, Lord, ang presensya mo, you are not limited, Panginoon. You are always with us. Saan ka man na, oh Lord, you are a Spirit. And we know that where your Spirit goes, Panginoon, nasaan man yung Espiritu mo, nasaan man kami, ramdam po namin na ikaw ay kumikilos at nangungusap sa bawat anak po niyo. So Father, let your kingdom come, your will be done to this place, as it is in heaven. In Jesus' name, Amen and Amen. Pati po tayo po. Hallelujah. Makikita po natin, ito po ay the parable of talents. Sa the parable of talents po na ito po ibinig. Siya ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Jesus. Ang isa daw ay binigyan ng ilan? 5,000 salapi. Tapos yung pangalawa, binigyan ng 2,000 salapi. Ano pa yung isa? Binigyan ng 1,000 salapi. Makikita po ninyo mga kapatid, ano? Ang talents na ito, ibig sabihin po nito, ito po ay tumutukoy sa mga talento na ibinigay sa kanya. No? Kung babasahin po natin sa Grego, ang ibig sabihin po nito, ito yung mga talento na ibinigay po sa atin. Ano ba yung mga talento na ibinigay sa atin? Kumakanta ka, play ng instrument, nagsishare ng Word of God, sumasayaw, at ano pa, marami pang iba, yung mga talento na ito. Na sa oras po na ito, makikita natin, binigyan ng Panginoon 5, 2, 1. Bakit hindi sila magkakapareho? Diba? Kung titignan po natin, pag-aaralan natin, oo nga no, pwede naman magbigay ang Panginoon ng 5,000, 5,000, 5,000. No? Para pamahalaan, para mapalaki niya ito. Pero bakit ganun? No? Napaisip din po ba kayo na nabasa natin, bakit nga? Oo nga no, bakit hindi na lang pare-pareho? Kasi sabi niya po dito, every person has received something from God. Ang Diyos, binigyan kanya kahit iisa yan, 2 yan, 5 yan, may ibinigay ang Diyos para sa iyo. Na yung regalo na ito, na itong talento na ito, walang ni isa sa atin ang hindi niya binigyan. Kaya huwag kong sasabihin nung umulan ng pagpapala, umulan ng kagwapuhan, umulan ng mga talento, pinaulan ng Panginoon, pinagyo ka pa nga, nasa iyo na ang lahat. Hindi po totoo na wala kang nasalo. Hindi totoo na wala kang talento. Alam ng Diyos na meron kang talento na ibinigay sa iyo. Kasi yung talento na yon, it is a unique gift para sa iyo lamang yun. Siguro yung iba magkapareho. Diba? Pero kung titignan po natin, in the parable of the talents, Jesus teaches that the issue is not how much we receive, but what we do with what God has given to us. Hindi issue daw dito kung ilan yung ibinigay sa atin. Ang issue kung paano ito ginamit. At kung paano mo ito nagagamit for His glory.
So, makikita po natin, sa mga bagay na talento na ito, hindi talaga nababase kung gaano ka kagaling, hindi nababase kung marami kang talento. Alam niyo po ba sa Pilipinas kung sino yung pinakamaraming talento na naging pangtanyag ang kanyang pangalan, na naging isang highway siya, pinangalan sa highway? Alam niyo po ba kung ano? Kung sino? Sino po? Di Venecia? Alam niyo po kung sino? Kasi siya yung pinakamahaba sa Manila. Hindi niyo alam, ano? Si, EDSA. Sino yun? EDSA. Sino yung EDSA? Epifanio de los Santos. Siya sa kahaba-haba ng pinanggalingan, si Epifanio de los Santos ang binigyan ng maraming talento. Siya po ay isang magaling na political analyst. Siya po ay marami pong talento na ibigay sa kanya. Na makikita po natin pagbabasihan natin yung buhay niya, ay napakarami po niyang talento. Isa po siyang manunulat. No, marami pa. Hindi lang po yun. Kaya hindi po ko naniniwala na yung katabi mo, walang talento yan. Yung nasa likod mo, walang talento yan. Imposible. Because God gave us the same grace na ibinigay sa atin para magkaroon ka ng talento. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may talento ka pala. May talento ka. Sabi niya po dito, Howard Gardner's theory. Ito yung multiple intelligences. Nasabi niya po dito, meron daw iba't ibang talento ang meron sa atin. Merong magaling sa arithmetic, magaling sa sayaw, magaling sa speech, magaling sa pagsusulat, at marami pang talento. Sabi dito na the multiple intelligence reminds us that every individual possesses unique strengths and abilities. May sarili daw na abilidad, kakayahan na ibinigay po sa atin. Kaya ang mga bagay po na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay mas naniniwala ako na sabi nga, no one is left behind. Walang hindi nabigyan, lahat nabigyan. Sa ayuda lang ang hindi nakakapaghingi, nakakabuha ng ayuda. Pero ang Diyos, ibinigay niya ang ayuda para sa iyo. Ayuda ng talento at ayuda ng kakayahan para ikaw mismo ay magkaroon nito. Pero, alam niyo po ba? Merong pero eh. Maraming mga may kakayahan ang hindi nila alam na kakayahan pala nila. Paano mo malalaman? At yung iba naman, maraming mga katalinuhan ang nagagamit sa mali. Marami kang gift, marami kang talent. Saan mo ginagamit? Ito po yung tanong, saan ba natin ginagamit ito? At bakit? Parang wala naman ako eh. Siguro sa ngayon, hindi mo maisip na, ay, may talento ba ako talaga? Nagda-doubt ka pa sa sarili mo. May mga nasa isip mo, ay, meron nga ba talaga akong gift, pastor? Parang wala ata eh. Pero naniniwala talaga kung umulan ng malakas, binigay ng Panginoon mga talento, wala akong nasalo. Naka-raincoat siguro. Pero sabi niya po dito mga kapatid, kung titignan po natin, ang karunungan ang pinakamalahagang bagay, kaya humanap ka ng karunungan. Anong ibig sabihin po nito? Na yung karunungan daw, dapat hanapin natin ito. Na whatever we get, ano man yung makuha natin, ito daw yung gawin po natin. Sabi niya po dito, what creates in our mind? Pag may naisip ka, may gusto kang gawin eh. Tama? Talento yun. Kala mo hindi talento yun? Lahat na nang iisip mo, tapos gusto mong gawin, talento yun. Nung bata ka, anong ginawa mo? Gusto mong gumawa ng malaking barko, pero hindi ka makagawa. Gumawa ka ng barko gamit ang papel.
Naalala niyo po ba yun? Talento din yun. Na gusto mong mag-build ng bahay, pero hindi ka makabuild. Ang ginawa mong mga construction nung bata ka ay yung minsan lupa. Kumuha ka ng walis tingting ni nanay, inubos mo, ginawa mong bahay. Ano? Ikaw naman gustong-gusto mong magkaroon ng malaking pagsusulatan. Pero ang sinulatan mo yung dingding. Alam niyo po ba, na part din po yun na pagkakaroon ng talent. Ibig sabihin po, no, talent din po yun. Nga lang minsan, mali yung paggamit natin. Ano? Ang ballpen at ang Crayola o ang pintura, ginagamit ito sa mga papel o sa mga pagsusulatan talaga. Pero sometimes, dahil bata ka pa, hindi mo alam kung paano gamitin, yung Crayola, sulat ka ng sulat sa pader. Hanggang sa yung lipstick na ni mama mo ang kinukuha mo. Habang nagli-lipstick kang ganyan, kala mo, mama, oh, kulay-kulay, ang ganda. Tapos nilagay mo na sa mukha mo. Diba? Sometimes, ito po yung nagiging, makikita natin, uy, may talent pala yung anak ko. Talent din po yun kasi doodle. Ang tawag po doon is doodle. Doodle art. No, na kahit kala mo, yung mukha niya parang, ang laki naman ng mata, anak. Ang laki naman ng bunganga. Pero alam niyo po ba, pag bata po yan, let us appreciate them. Kasi yung mga batang yan, diyan pa nag-i-start yung kanilang development sa pag-iisip. Kaya pag minsan, pag yung batang yun, alam niyo po ba, pag yung batang yun sinaway mo, pinalo mo, hindi na siya uulit. Pero bilang isang parent, mga kapatid, ituring po natin na sila po ay gabayan. Kasi yung wisdom na meron sila, ang mga kabataan, lalo-lalo mga kabataan yan, mga kabataan na mapusok ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, ang gustong-gusto nila madali, sa madaling paraan. Pero tayo po mismo, sabi niya, wisdom guides our gift. Ibig sabihin lamang po nito na yung wisdom na ito na ating itinuturo sa mga anak po natin kung paano sila gagawa o kung paano nila ito gagawin. Mas mainam. Dahil sabi nito, ang karunungan, pinakamahalaga ng bagay, kaya't humanap ka ng karunungan. At yung karunungan na yon ay magkaroon tayo ng understanding. Magkaroon tayo ng kaalaman. Upang sa ganun ang karunungan, sabi nito, ay susi ng pagtuklas at paggamit ng mga ibinigay sa atin ng Diyos. Paano ba natin magagamit ang gift na ito? Sabi dito, nilikha tayo ng Diyos upang tuparin ang kanyang layunin at isulong ang kanyang kaharian. Kaya nga may battle cry po tayo na sama-sama, tulong-tulong sa kaharian ng Panginoon. Paano mo ba magagamit yung talento na meron ka sa kaharian ng Panginoon? Hindi pwedeng andyan ka na lang sa upuan. Nasa upuan, bumubutas ka ng upuan. Ganun, di ba? Pero alam niyo po ba, sinabi po ng kanyang salita na tayo po mismo ay inihanda niya since before na tinawag niya tayo. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 10, basahin po natin, makibasa po tayo. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, na sinasabi niya po doon na inihanda niya na tayo bago pa yung mga bagay na tinawag na niya. Dahil sa pagkatawag niya sa atin, kung papansinin po natin na babalikan natin yung verse, sabi niya doon sa verse 14. Sabi niya dito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala niya sa kanila ang kanyang ari-arian. Na tayo po mismo, alam na ng Panginoon
na itong bagay na ito na ibinigay niya sa atin ay magagamit po natin at magagamit niya ang buhay natin for His glory. Kaya sabi niya po doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, basahin po natin. Sabi niya doon, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Inihanda niya na noon pa lang. Bago ka maipanganak, kilala ka na yan. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng ating mga nanay, kilala ka na yan. Kaya tayo po mismo, ang Panginoon na tumawag sa iyo, ay siya ay faithful at siya ay nagbibigay daan para magamit mo yung talento mo para sa Kanya. Hindi ka binigyan ng talento, hindi ka binigyan ng kaisipan para maging burden sa simbahan. Binigyan ka ng talento para magamit mo ito para purihin siya at sambahin siya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo ang regalo mo o talento mo sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang pag-aaralan natin, hindi yung nabigyan ng 5,000 at 2,000. Tignan natin yung nabigyan ng 1,000. Bakit hindi niya naibigay? Bakit hindi niya nagamit? Kung papansinin po ninyo, no, it talks about that this person have a pain. Might have a pain. Meron siyang pinagdaraanan. Meron siyang napagdaanan. Kaya sabi niya, natatakot ako sa iyo. Alam kong ikaw yung pagtakot, fear. Tapos sinabi niya, alam ko, namimitas ka ng hindi sa'yo, inaani mo, hindi sa'yo eh. Meron na siyang napagdaanan. At alam niya na yung ugali niya. Ano kayang pain na meron siya? Di ba? Pero naniniwala ko kung lahat ng tinawag ng Panginoon, we are broken. Walang ni isa ang naging perfecto. Hindi niya tinawag ang lahat ng matatalino. Hindi niya tinawag ang lahat na righteous. Tinawag niya tayong mga makasalanan. Sa loob ng simbahan, lahat yan makasalanan. Walang ni isa. Bakit? Romans 3:23, we all fall short in His glory. Lahat tayo may issues. Lahat tayo may pain. Ang tanong, every Sunday ba, yung isip natin sa bawat salita ng Panginoon, pinakikinggan ba natin ito? Isinasabuhay ba natin ito? O marami sa atin, instead of hearing, binigyan tayo ng pandinig upang makinig. Binigyan tayo ng mata upang tumingin. Ang tanong, nakikinig ba tayo? O iba yung mga pinakikinggan natin? Binigyan tayo ng mata para makakita. Ang tanong, yung mata ba na yan? Ipinopokus ba natin sa Panginoon? O ipinopokus natin sa mga bagay na gumugulo sa ating imbis na makinig ng salita ng Diyos, imbis na mag-worship sa Panginoon, imbis na makinig sa Kanyang tinig? Anong nangyayari? Yung mga senses na ito, yung meron tayo, bahala ka dyan, pastor, basta ako dito magpi-Facebook. Basta ako dito makikinig sa TikTok, hindi kita pakikinggan. Ito yung napakahirap. Hindi tinawag ng Panginoon ang mga matitigas ang ulo. Hindi niya tinawag yung mga tao na ayaw sumunod sa Kanya. Nandito ka dahil alam niya sa puso mo, handa kang sumunod sa Kanya. Amen? At yung puso mo,
na tinitignan niya, hindi niya tinitignan yung appearance mo, hindi niya tinitignan yung mga dating buhay mo, ang tinitignan niya sa buhay mo, handa kitang gamitin dahil alam ko sa puso mo na paglilingkuran mo ko. That's why we are called. Ito yung binigay sa atin ng Panginoon sa John 15:16, that we are chosen and appointed to go. Isang buhay ko yun, kapatid. Yung pinili ka na nga ng Panginoon, it is a privilege for us na magamit niya. In-appoint ka pa niya. Pero ang tanong, yung pagka-appoint ba sa atin, nagagawa ba natin? Katulad tayo ng isang binigyan ng 1,000 na maraming pain dala-dala sa buhay niya. Kaya meron lamang po akong ilang bagay na bakit nga ba tinanim niya yung gift na meron siya? Ang sabi niya po dito, marami sa atin ang hindi natutupad ang kanilang layunin sa Diyos dahil sa takot, maling paniniwala at kabiguan. Inililibing nila ang kanilang mga kaloob bago pa man magkaroon ng pagkakataong lumago. Ito po yung dahilan. Siguro meron po silang maling paniniwala. May mga takot sa buhay po nila. Kaya na lang, ayoko na lang gamitin ito, baka may mangyari pang iba. Ililibing ko na lang, katulad ng isang binigyan ng 1,000. Bahala ka dyan, pastor. Mag-worship ka mag-isa mo. Bahala ka dyan, pastor. Mag-share ka mag-isa mo. Alam niyo po, ito yung mga bagay na siguro may mali tayong pananaw kung bakit hindi natin magawa na paglingkuran ang Panginoon. May mga hindrances. In other term, obstruction. Pag sinabing obstruction, ano na yan? Diba, yan? Obstruction. Maraming mga sagaban. Imbis na papunta ka lang, hinarangan ka pa. Imbis na padalo ng diretsyo, yung dalo niya, humihinto. Imbis na maramdaman mo na ang presensya ng Panginoon, pero nag-shabi. Lord! Tapos pumunta yung ads. Bumili na. Saan? Parang YouTube yan eh. No? Sa YouTube, nagkakaroon ng ads. Ang sarap na ng presensya ng Panginoon eh. Nananalangin ka na. Pero, manood ng Chinese drama. At habang ikaw ay nanonood, magkakaroon ka ng coins. Diba? Maraming mga hindrances. Bakit hindi tayo mapanatili na diretsyo yung paggamit sa atin ng Panginoon? Gusto nating magamit ng Panginoon pero may humihila sa iyo. May gumagapos sa iyo na hindi mo gagawin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nasabi niya po dito, ang bawat regalo mula sa Diyos ay may layunin. Huwag hayaang manatiling nakabaon ang iyong kaloob. Sabi mo nga, huwag nating panatiling nakabaon ang iyong kaloob. Yan. Baka mamaya yung kaloob na yan, natutulog na yan. Pinapatulog na yan, hindi po lalago yan. Ang isang sisidlan, kapag hindi mo tinanim, hindi lalago yan. Kaya ang sarili po natin na hindi nakatanim sa tamang pundasyon, hindi lalago. At yung talento na meron tayo, kahit nag-iisa yan, kung hindi mo ginamit para sa Kanya, hindi lalago yan. Ang tanong, ang question. Basahin po natin. What's holding you back from using your gift? Ano ba yung bumahatak sa iyo para hindi mo magamit yung gift na ito? Makikita po natin yung third servant. Hindi niya pinag-usapan o hindi niya sinabi about doon sa talento na binigay niya
Kanya. Hindi niya sinabi, oh, Lord, pinalago ko ito, ha? Panginoon, pinalago ko ito. Hindi ko pinayaan na mag-iisa na lang ito. Pero ano yung pinag-usapan nila? Sinabi niya, nilabas niya yung damdamin niya. Sinabi niya yung hinanakit niya doon sa master niya. Na sinabi niya, ikaw naman yung taong umaani na hindi sa iyo. Ikaw yung tao na kumukuha, pero pag lumago, ikaw lang din, para sa iyo lang din yan. Kaya makikita po natin, merong pagkakaiba doon sa tatlo. Yung dalawa na tumingin doon sa talento na ibinigay sa kanya upang palaguin. At yung isa na nagdadadada doon sa mga bagay na hinanakit niya para doon sa master. Kaya makikita po natin, magkaiba yung pananaw po nila. Paano nila ma-determine ang productivity sa sarili po nila. Kaya titigan po natin, maraming believers nowadays, hindi nila ginagamit ang kanilang mga regalo dahil may mali silang pananaw. May mali silang isip. Number 1 is the way we see things. Ano ba yung nakikita mo sa sarili mo? Ano ba yung nakikita mo? Number 1, we see limitations. Tinitingnan natin yung sarili natin, instead of focusing something, tinitingnan natin yung kaliwa at kanan natin. Pero nung sinabi ng Panginoon, huwag kang tumingin sa kaliwa o sa kanan, tumingin ka sa akin. Kaya ang isang tao hindi magamit-gamit at ayaw magpagamit dahil ang tinitignan ay nasa kaliwa at kanan. Tinitignan niya yung mga sasabihin ng iba. Sabi dito, sometimes we focus on what we lack rather than what God has given us. Ano ibig sabihin po niyan? Na tayo po ay tumitingin sa kung ano yung meron tayo. At hindi natin tinitignan kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay ko. Katulad po ng mga 10 spies. Actually 12. Ay, sa 10 spies pala. The 10 spies saw giants. Ito po yung si Moses, inutusan itong 10 spies na ito na magbanman doon sa Promised Land. Nasa Promised Land na ito, ang nakita ng iba, pinuntahan nila kasi pangako ng Diyos ito eh. Pero the way they see those giants na malalakas, tinignan nila kung ano yung nasa harapan nila. Di ba sinabi ng Panginoon, the Lord will go before you. In your coming, in your going, the Lord is with you. Yun yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita. Pero yung 10 na ito, na naging espiya, tinignan nila kung ano yung kakulangan nila. Tinignan nila kung ano yung kahinaan na meron sila. At dito, nililimitahan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Nililimitahan nila ang sarili nila dahil ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi ako gagamit-gamit. Wala akong kwenta. Instead of saying, I can serve, ang sinasabi, I am enough. I'm not enough. Hindi ako enough, Lord, para paglingkuran ka. Hindi ako enough, Lord. Hindi ako magaling. Hindi ako magaling para paglingkuran ka. Hindi ko kaya yung ginagawa ni pastor. Hindi ko kaya yung ginagawa ng song leader, ng instrumentalist. Bakit? Yun lang ba? Yung way ng pagsuserve sa Panginoon. Ano ba? Tignan niyo po yung kamay ko ninyo. Ganun niyo po yung palad po ninyo. Ano ba ang ginagawa ng inyong kamay? Ano ba ang talento na meron ka na pwede mong ialay sa Panginoon?
Unlike sa dalawa na punta ulit ni Moises, si Caleb at saka si Joshua. Sabi po ni Caleb doon, Caleb said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Sabi doon, "For we can certainly do it." Si Caleb at saka si Joshua, iba yung pananaw nila doon sa 10. Na sinasabi, mahina tayo, hindi natin kakayanin, malakas sila, pwede nila tayong kakain. Pero ang sinabi ni Caleb, "For we can certainly do it." May pananampalataya. Na yung pananampalataya po na yun, nakikita nila through God's eye, hindi yung sarili nilang pananaw. Ang ginagamit nila kung ano yung pananaw ng Diyos sa buhay nila. Ang pangako nga ng Panginoon sa kanila, hindi kita iiwan o di pababayaan man. Nandoon yung full of hope and courage nila doon sa pagtingin sa kanila ng Diyos. Hindi sila lumalaban dahil doon sa paningin nila. Meron silang paninindigan na ang Diyos ay kasama ko. Na ang Diyos ay handang sumama sa akin anumang laban na mayroon ako. Na doon sa part po na yun, sabi dito, fear sees obstacle. Yung nakikita nila, mga nakaharang. Pero, ang nakita ni Caleb at siyang si Joshua, kung gaano makapangyarihan ang Diyos na meron sila. Amen? Na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi yung tao. Yung Diyos na kaya kang ilaban. Na kapag may faith ka, yung faith mo, nakikita mo, panay opportunities. Marami mang trials, marami mang problema. Pero yung problema na yun, nakikita mo na paano kikilos ang Panginoon sa buhay ko. Paano siya kikilos? Pero kapag ikaw ay may takot, anong nangyayari? Nakikita mo yung mga problema na yan. Lord, ako na naman pinaparusahan mo. Ako na naman ang may problema. Ako na naman yung may pagkakasala. Hindi, kapatid. It is an opportunity for you to see His grace that is working through you. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. 2 Corinthians 12:9, ang sabi niya, "Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa inyong kahinaan." Yes, may mga kahinaan ka. Yes, may mga problema ka. Pero lagi mong tatandaan that the grace of God that is within you, ito yung kumikilos sa atin para makita mo yung opportunity kung sino si God sa buhay mo. Minsan we often acknowledge our weaknesses sa Panginoon. Sinasabi mo lang sa sarili mo, mahina ako. Pero sabihin mo sa Diyos yan, Lord, napanghihinaan ako. Lord, kailangan kita. Pero kung sa sarili mo lamang sinasabi mo, mahina talaga ako, hindi ko kaya yan. Hindi mo talaga makakaya yan. Pero kung ikaw mismo sinasabi mo sa Diyos, Lord, ito yung mga kahinaan ko, tulungan mo ako sa kahinaan ko. In James chapter 1 verse 5, ang lahat na nangangailangan ng wisdom, hindi niya ipagkakait na ibigay sa iyo. Minsan iniisip mo yung pain, yung burden na meron ka, pero hindi mo tinitignan yung Diyos na kaya kang tulungan. We reflect na kayang-kaya mo ang lahat, pero sa totoo lang hindi mo kaya. Dahil lang sa grasya ng Panginoon, nakakaya natin ito. Minsan sinasabi mo, sumusuko ka na. Saan mo ba sinusuko yung buhay mo? Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, nagbigay ng hininga sa atin. Ikaw pang lumalayo sa Diyos para gawin ang mga bagay na gusto mong makamtan. Kaya tayo nanghihina. Dahil ang inaasahan natin ay ang sarili nating lakas at hindi ang lakas na nanggagaling sa Diyos.
Madalas stress tayo, madalas pagod tayo, madalas marami tayong iniisip dahil tayo mismo. Yung kasiyahan natin nasa mundo, hindi na kay Kristo. Yung kalakasan natin sa sarili natin. Mag-exercise ka, okay, pero yung pananampalataya natin, yung pang-spiritual natin, nasaan? Saan tayo nakakonect? Nasaan ang resource natin? Nasaan ang source natin? Kaya sabi niya po dito, madalas nating palakihin ang ating mga kahinaan kaysa sa biyaya ng Diyos. Ano bang mas malakas na tinig sa iyo? Yung tinig na sinasabing mahina ka? Yung tinig na sinasabi na wala ng pag-asa? O yung sinasabi ng Diyos, yung pangako niya, anak, tutulungan kita. Anak, palalakasin kita. Minsan kasi ina-acknowledge natin yung mga weakness natin instead of kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Meron po yung kanta. Andun ako sa workers' convention. Praise yun. Sabi niya, ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tutupukin niya. Alam po yung narinig ko po yun. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon, ang pagbabalik loob sa Kanya. Naluwa po ako. Sabi ko, there's something may kumiron sa akin, Lord. Ano ba yung mga bagay na hindi pa ako nagbabalik sa iyo? Ano ba yung mga bagay na ginagawa ko sa sarili kong kakayahan? At hindi kita ina-acknowledge sa buhay ko? Handa ba tayo na maging mapulpil ng Panginoon sa umaga pong ito? Handa ba tayo na punuin ka niya sa umagang ito? Yung brokenness na yun, na ibinigay ko sa Panginoon, Lord, broken pala ako, hindi ko kaya ang lahat nang wala ka. When we acknowledge that we can't, the Lord will fill for you, will fill every gaps in your life. Yung mga bagay na kulang sa puso natin, sa buhay natin, siya yung nagpupuno. Kaya instead of acknowledging God's grace, we magnify our inability. The Lord, hindi ko to kaya nang wala ka. Babalik tayo ulit. Psalms 127 verse 1. Unless the Lord who builds it, those who labor in that place, those who build that place, will labor in vain. Kapag hindi ang Diyos ang siyang nag-build sa buhay mo, yung binibuild mong ministry, yung binibuild mong family, yung binibuild mong business, yung binibuild mong work and ministry, sa lahat ng yan, mapapagod ka pag wala ang Diyos sa buhay mo. Because not by might nor by power, but by His Holy Spirit. Minsan tinitignan natin the way we make conclusions. Tinitignan natin, nagko-conclude tayo agad. Wala pang introduction, conclusion agad. Nakita mo nang madilim ang langit. Ay, uulan na yan, hindi na ako pupunta. Ay, lakas ng hangin. Ako, wala nang pasok na yan bukas. Tignan po ninyo, yung third servant po na yun, mga kapatid, nag-conclude na siya na yung master niya, hindi niya pa pinatapos hindi niya sinabi, ito na yung pinalago ko. Sinabi niya yung mga, kung gaano siya ka-harsh, kung gaano kalupit itong master na ito. Kaya nakita natin, wrong conclusion agad yung sinabi ng isang alipin na ito, na hindi niya nagawa yung bagay na dapat ine-expect ng isang master sa kanya.
Sabi niya dito, wrong belief produce wrong action. Sa lahat ng maling paniniwala natin, hindi na ako pupunta sa gym, hindi na ako pwede makapag-serve siya. Marami na akong ginagawang bagay na hindi nararapat. Hindi, kapatid. Maraming mga bagay na pwede kang mag-serve. Hindi lang sa harap. Kahit sa pag-upo, kahit sa pag-ayos, paglilinis, pwede kang makapag-serve sa Panginoon. Hindi ba kaya ang pag-serve sa Panginoon na nasa harap ka? Simpleng panalangin para sa mga kapatid, ministry yun. Nasa prayer of intercessory ka pa rin. Simpleng encouragement sa ibang tao na nangangailangan. Na minsan, broken na. Ministry din yun. Sabi dito, ang maling konklusyon tungkol sa Diyos ay humahantong sa maling mga kilos. We stay broken and we stay on that buried gift. Kung paano natin, sabi dito, kung paano natin nakikita ang Diyos ay nagtatakda ng direksyon. Sabi niya po sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ano po yung pwede natin makita po natin dito? Let us see God correcting us. Na si God ay kinokorek din tayo. Na kung tayo ay may nagawang pagkakamali, siya ay nagko-correct sa buhay natin. Huwag natin gamitin yung mga problema natin na sasabihin natin, katulad ka lang ng ama ko, katulad ka lang ng ibang tao, na yung pangako mo hindi tinutupad. Hindi po totoo yan. Isa po yung kasinungalingan na sinasabi sa atin ng kaaway. Huwag natin hayaan yung mga painful experiences natin, i-define natin kung sino si God sa buhay natin. Na ganun ka na lang, Panginoon, iniwan mo na ako katulad ka ng mga taong pinagkatiwalaan ko, naiiwan mo rin ako. Hindi ganun ang Diyos sa buhay mo. Marami kang napagdaanan sa mga tao, marami kang pains, naranasan, pero hindi ang Diyos ganun sa iyo. Tandaan po natin yan. Ang laging alam na alam ko na talagang totoo, mahal tayo ng Diyos. Kaya kanyang pagalingin. He is a generous God. Hindi siya katulad ng ibang tao na naranasan mo, hindi ka napagbigyan. Hindi siya katulad ng isang tao na pwede kang saktan, pero ang Diyos gumagawa ng paraan para ikaw ay makanaya. Kaya huwag natin titignan na yung Diyos na nasa langit ay masama. Kasi sabi sa Santiago 1:17, sabi niya po doon, lahat ng mga mabubuting regalo ay nanggagaling sa Kanya. The good Father who gives gift para sa iyo. And the Master who entrusts gift because naniniwala siya para sa iyo. Pinaniniwalaan niyang kaya mo. Pinaniniwalaan niyang may gagawin ka para sa Kanya. Pwede ba natin sabihin, Lord, thank you. Pangalawa, what pushes you to bury your guilt? Ano yung nagpupush sa iyo na gusto mo na lang ibaon sa limot ang iyong regalo? Ayaw mo nang mag-serve. Ayaw mo nang ibigay sa Kanya. Alam niyo po, sabi po sa Matthew chapter 25, verse 25, sabi ng isang servant doon, natatakot po ako. Natatakot po ako. Natatakot ako sa iyo. Sabi niya sa master, alam niyo po ba, yung takot ay isang
weapon ng kaaway para mag-distract ka sa pagsiserve mo sa Panginoon. Ito yung takot na kinakatakutan mo na hindi naman totoo. Kaya minsan, ibinabaon mo na lang yung sarili mo para hindi ako makilala, hindi ako maggamit ng Panginoon. Marami tayong takot, unang-una, fear of self. Takot tayo sa sarili nating kakayahan. Katulad po ni Moises na umakyat sa Mount of Sinai. Katulad ni Moises na kinatagpo ang Panginoon, na sinabi ng Panginoon, gagamitin siya ng Diyos. Pero sinabi ni Moises, hindi po ako marunong magsalita. Mabagal po ang aking dila. Anong ginawa po niya? Si Moises, tinignan niya yung sarili niyang kakayahan, sa sarili niyang kahinaan. Sinasabi niya, I'm not talented, Lord. Hindi ako talented. Lord, mahina ako. Isa lamang akong ordinaryo. Bakit mo ko gagamitin? Yan yung pakiramdam niya sa sarili niya. Hindi ko alam kung sino po sa inyo kung yan din yung pakiramdam po ninyo. Lord, sila na lang. Sila na lang, Lord, gamitin mo. Kaya nila yan. Mag-cheer up na lang ako. Pero tignan po ninyo, tulad ni Moises, marami ang nagsasabi sa atin na, hindi ako sapat, Lord, bakit mo ko gagamitin? Mahina ako eh. Wala akong talento. Pero sinagot din ng Diyos si Moises at sinabi niya sa kanya, ako ang magiging kasama mo at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Sa umagang ito rin ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ito na sinasabi mo, I'm not talented, I am weak, mahina ako, ordinaryo lang ako, Panginoon. Pero ang sinasabi ng Diyos sa umagang ito, and I prophesy. Sabi ng Diyos, ako ang magiging kasama mo at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Sasamahan ka ng Diyos kung ano ang gagawin mo at kung paano mo gagawin ang mga ipinapagawa niya sa buhay mo. Dahil ang Panginoon ang siyang kasama mo. Pangalawa, meron tayong fear of people. Takot tayo sa ibang tao. Ano yung mga kinatatakutan natin? Ano ba yung iniisip sa akin ng mga tao? What will people think of me? Ano ba yung mga opinion nila na palaging umiikot sa isipan natin? What if I fail? Iniisip natin, paano pag ako nag-fail? Hindi tatawanan nila ako. Alam niyo po mga kapatid, walang taong naglingkod sa Panginoon ang naging burden sa Kanya yung paglilingkod niya. Kung totoo ha, kung totoo tayo naglilingkod sa Panginoon. Walang taong nag-fail ang sumusunod sa Panginoon. Walang taong hindi niya pinagyaman ng buhay ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Tandaan po natin ito. Sabi niya dito, the opinions of others bury more dreams than failure ever could. Lahat daw kapag mga opinion ng ibang tao ang lagi nating iniisip, ang pangarap mo, anong nangyayari? Hinuhukay mo na lang. Ayaw mo na lang gawin kasi natatakot ka. Sabi dito, when we live to please people, we lose sight of our calling. Pag hinahanap natin, pag nakatayo tayo sa harapan na ito, nahihiya ako. Nahihiya ako sa ibang tao. Pero lagi natin tatandaan,
if we are in this ministry, ang tinitignan natin is audience of one. Isa lang yung audience natin, si Lord, hindi ang tao. Ang pinaglilingkuran mo, ang Lord at hindi ang tao. Kaya kung may opportunity na mag-serve ka, mag-serve ka. Sabi po dito, Galatians chapter 1 verse 10. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Kung tayo po ang magsasabi niya, ang tao ba ang pinapupurihan ko o ang Diyos? Ito po yung question sa umaga po ito. When you are serving to God, when you are in front of the pulpit, when you are outside, ang Diyos ba ang napapapurihan sa buhay ko? Ang Diyos ba ang aking pinupuri? O yung mga tao na ito? Sabi dito, God's approval is not the only opinion that truly matters. That is what matters most. Kung ano yung approval ng Diyos sa buhay mo at hindi yung approval ng ibang tao. Ano pa? Fear of community. Minsan ang ating komunidad mismo ang nagpapahina ng ating loob. Na sinasabi, manatili ka na lang doon. Ngunit, alam niyo po ba, ito yung mga bagay na sinasabi, huwag ka na dyan. Kakanta-kanta ka pa. Tatayo-tayo ka pa. Eh, ano ba yung ginagawa mo sa school? Kala ba Kristiyano ka? O Kristyanuhan? Pero alam niyo po mga kapatid, lahat naman tayo kayang baguhin ng Diyos. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit sa kabila ng kasamaan, kahit sa kabila ng kapangitan ng buhay na meron po tayo noon, binago tayo ng Diyos ngayon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Bagong nilalang ka na sa Panginoon. Katulad ni David. Alam niyo po ba? Si David, malaking pain sa kanya na sinabi ni Samuel kay Jesse na kanilang ama, ano sabi nila? Nasaan yung mga anak mo? Pwede mo bang silang tawagin? At titignan natin kung sino ang pinili ng Diyos sa kanila. Sinabi ni Jesse, itong anak ko na makisig, matalino, matangkad. Ano? Pinakita niya yung mga anak niya. Pero sabi ng Diyos kay Samuel, hindi sila ang pinili ko. Meron pa ba kayong anak? Bukod sa mga pinakita mo sa akin, sabi niya kay Jesse. Meron akong isang anak. Si David, na nandoon, nagpapastol. Tignan po ninyo, kung ako po yun, kung titignan ko, kung i-analyze ko namin, merong pain. Ni-reject si David. Bakit? Si David kasi, siya ay maliit, payat. Paano makakalaban nito? Pero sabi ng Panginoon kay Samuel, at sinabi niya doon kay Jesse, ay sinabi niya kay Samuel na hindi ko tinitignan kung ano ang katangian na meron siya. Ang tinitignan ko ay yung puso na meron siya. Si David na isang patpatin, inuutusan lang siya doon na magbigay ng pagkain doon sa war. Alam niyo po, nung andun na siya sa war, sinabi ng mga kapatid niya doon, umuwi ka na nga. Kasi usisero si David eh. Ano bang nangyayari dito? Anong meron dito? Nagatid lang naman siya ng pagkain. Pero nireject ulit siya ng kanyang kapatid. Umuwi ka na kasi wala ka nilang magagawa dito. Pero siya, yung ginamit ng Diyos na merong tapang